Ano kaya ang pwede natin bagong ikabit kay ADV 160? Ito kasi yung latest natin, itong Pirelli Diablo Rosso Scooter SE. Angas eh, no? So iniisip ko ngayon, paano kaya mas makikita tong gulong? Oras na siguro para mag-tail tidy. Tara guys, samahan nyo ako. Alright, so samahan nyo ako. Pasyal tayo sa DC Moto Wolf. Siyempre doon tayo lagi pupunta pag may pinapakabit dito kay ADV. By the way guys, nakita nyo na ba yung bagong 2026 na Honda ADV 160 Road Sync? May dalawang video na tayong ginawa about doon. So kung hindi nyo pa napapanood, check nyo lang dito sa channel. Kung hindi ka ADV 160 owner, hands down sulit, bilhin. Pero ang malaking tanong kasi, kung ADV 160 owner ka na, tulad natin, so worth it bang mag-upgrade? Kumbaga ibebenta ko to sa ADV, tapos magdadagdag tayo para makapag-upgrade. Yun ang malaking tanong. Iniisip ko kasi kung bibili ako ng Road Sync, siguro maswerte na kung mabenta ko ng 140 to 150 tong sa ADV. Low mileage pa naman, 2,700 pa lang tinatakbo. Pero kunyari nabenta ko 140, kunyari lang, so magdadagdag pa ako ng 35,000 para makabili ng Road Sync. So 35,000 para dun sa color TFT panel, dun sa updated na switches. Dun ako napag-iisip. Kasi other than that, parehong-pareho na eh. Same pa rin naman ang makina, same suspension. Nung tinesay ko nga yung Road Sync, wala rin naman talagang pinag-iba dito kay ADV. So siguro i-consider ko lang bumili ng Road Sync kung merong mag-offer ng 150k dito kay ADV. Pero hindi pa rin sigurado yan kasi kahit kunin ng 150k to, 25k pa ulit yung idadagdag ko para sa Road Sync. Kasi nga 174,900 ang SRP nun. Yung pala sa isang Ayuchi BX video natin, yung pinakita ko tong rear camera, sabi ko doon mas safe ang rides kasi syempre kitang kita mo yung likod mo syempre marami na namang violent reaction. Sayang lang daw ang pera dyan kasi may side mirror naman. May nagsabi pa nga, tagal na raw niya nagmumotor and wala naman daw blind spot ang mga motor. Hindi naman daw yung parang truck. Natawa na lang ako Una-una may mga blind spot ang motor, kaya nga nag-shoulder check and kahit sa likod may blind spot din yan. Pero tama rin naman, kung marunong kang gumamit ng side mirror, safe pa rin naman ang rides mo. Pero ang punto ko dun, kung meron ka namang maikakabit, may i-add sa motor mo na mag-a-add rin ng safety, why not, di ba? Hindi ko naman sinabing pag nagkabit kayo ng Ayuchi BX, tatanggalin nyo na yung side mirror nyo. Siyempre andun pa rin yun. Doon ka lang talaga mabibilib sa social media. Napakaraming genius. So going back pala sa topic natin, meron na ako nakitang may nakita na akong tail tidy from DC Moto Wolf. Mukhang maganda naman. Kasi yung gusto kong tail tidy yung pwede mo pa rin ikabit yung turn signals mo sa likod. Kasi hindi naman tayo mag-integrated tail light Pero ang gusto kong tingnan ngayon kung maganda ba yung cover sa ilalim. Kasi pag tinanggal mo yung stock na rear fender, magkakaroon ng butas sa ilalim yan Yung tail tidy kasi natin sa Z900, magandang brand yun, TST. May kasama rin talagang cover dun sa butas na pagtatanggalan. Kaya mukhang stock. Yung kasi yung gusto ko every time na nagkakabit tayo ng accessory sa motor, gusto ko yung mukhang stock yung dating. Kumbaga yung pulido talaga, quality. Ayoko yung parang niremedyohan lang para lang makabit. Sa mga magsasabi naman na hassle pag naka-tail tidy, kasi maputik pag inabutan ka ng ulan, di ba? Matindi yung talsik sa likod. Alam ko na naman yan kasi nga naka-tail tidy tayo sa Z900 Pero yung kasi yung tinatawag na tiis pogi para sa forma. Kaya hindi man ako daily nagmumotor, and pag umuulan usually hindi man ako lumalabas o hindi ako nagmumotor, not unless abutan ako sa daan. Sa mga gusto palang pumunta ng DC Moto Wolf, pwede nyo gawing landmark itong munisipyo ng Parañaque. Pag nadaanan nyo na to, malapit na kayo. Pero going back, kaya gusto natin mag-tail tidy kasi pag tinanggal mo yung stock na rear fender na mahaba, di ba? Tapos nang isa na-cover pa ng konti yung gulong, mas maangas yung look mas nagiging mukhang aggressive. Kasi kitang-kita mo na yung rear tire. Especially ngayon na naka Pirelli Diablo Rosso Scooter SE tayo, gusto natin mas pakita yung gulong natin, di ba? Ibang klase pag naka Pirelli ka kumbaga ramdam na ramdam mong kapit na kapit ka sa kalsada. Talagang dagdag confidence. And for me, yung yung added safety. Sabi ko nga, karamihan ng kinakabit ko sa motor, dapat nag-add ng safety. Yung tail tidy lang if ever ang hindi pasok dun. Talagang looks lang. Alright, nandito na tayo, DC Moto Wolf. Alright, so ito na guys yung tail tidy for ADV 160. Tingnan natin.
Tinanong ko may cover naman daw to doon sa pagtatanggalan. So ito yun guys. Ito yung bracket para may lalagyan ka pa rin ng turn signals. Then ito yung pinakalalagyan ng plaka. Puro ADB talaga yung nagpapagawa dito guys. Kaya kung naka ADB 160 ka, talagang dito ka dapat pumunta eh. May mga top box na rin. Kompleto na rin sa yan, upuan. So anything na kailangan nyo sa motor. Pero hindi lang naman ADB 160 ang kinikater nila. Kahit ibang motor, kaya rin nila dito. Ito guys yung mga windshield. Daming klase yan. Ganda rin ito guys oh. Ring set. Mga tire hopper din sila. Pero wala kasi tayong balak magkabit nito eh. Tiis pogi tayo. Kahit mga talsikan ng putik. Parang ganun yung windshield natin oh. Pero kung touring setup kayo, yan ang dami yung pagpipilian dito. Kompleto rin sila ng mga top box rack dito. Tara guys, baklasin na muna natin yung stock na rear fender. Ito palang camera, kailangan nating ilipat to. Sa mga gusto magtanggal ng rear fender, pakita natin. May mga clip pa pala sa likod. Pero para hindi kayo mahirapan guys, dalhin nyo na lang dito sa DC Motowolf. Kabisado na nila yung ADB 160. Ano guys, tanggal na. Wala nang atrasan to. Ayan na. Ito guys yung sinasabi kong butas. Pag nag-tail tidy kayo. Ayan na. So itong camera, lilipat na lang namin dito. So tatanggalin lang natin tong stock na signal lights kasi ililipat natin. Mas maangas talaga pag wala yung stock na rear fender eh, no? Talagang mas naging mukhang sporty. Hindi lang pala yung turn signal guys ang ilipat pati ito itong plate light ililipat din natin doon sa tail tidy. Ito guys yung stock na plate light. So nakaganyan dapat yan para kahit gabi kita yung plate number mo. Ito guys, nalipat na yung signal lights natin. Pulidong pulido naman eh, no? Ito yung sinasabi ko na pag nagkakabit ako ng upgrades, gusto ko yung mukhang stock pa din. Yan guys, nakabit na yung signal lights. Ganda. Dito naman guys may butas na para dun sa plate light. So ganyan ang itsura niya. Kaya kung magte-tail tidy kayo, ay suggest ito rin yung gamitin nyo. Ito naman guys yung cover. Ayan. So hindi kayo mag-aalala na kahit maulan, hindi papasukin ng putik yung ilalim, yung pinagtanggalan. Kasi baka na may butas yan. So dito guys, reminder lang na gamitin nyo pa rin yung stock na push lock dito. Lilipat nyo lang. Alright, so tapos na guys yung tail tidy. Kitang-kita na rin yung gulong natin, no? Huwag lang tayo maabutan ng ulan. Testingin natin yung ilaw. Okay, working naman yung signal lights. Okay din yung plate light. Goods na. Okay. Kap, maraming salamat. Alright, so ito na sa ADV. Ang lakas nung dating guys pag naka-tail tidy, no? Yan guys, mas litaw na yung gulong. Kitang-kita na. Pirelli Diablo Rosso Scooter SE. Huwag lang tayong aabutan ng ulan. So maraming salamat ulit DC Motowolf. Sobrang ganda ng gawa nila. Dinadayo pa yan ng kahit galing sa malalayong lugar talaga. One time may nakasabay ako dyan. Galing pa daw siyang Pampanga. Pero grabe naman yung ginawa niya sa ADV niya. Ano yun? Sagad na touring setup. Pero pag umulan guys, gagamitin ko kagad to sa ADV. Gusto kong testingin kung gaano kalalayo magiging talsik sa likod. Parang alam ko na, di ba? Kaya hindi na ako magugulat pag inabutan ako ng ulan sa daan. Mukhang sign tong tail tidy na hindi na tayo mag-upgrade ng road sync. Talagang gagandahan ko na lang to si ADV. Pupormahan na lang natin. Parang bago yung kainan na yun And doon din pala sa mga umorder ng Ayuchi, kung kaya nyong pumunta dyan nyo na ipakabit. Sobrang kabisado na rin nila yung installation. May mga araw daw 5 Ayuchi pinapakabit sa kanila Kaya talagang sobrang kabisado na nila. So doon sa mga naka ADV 160 tapos nag-iisip kung magti-tail tidy ba sila o hindi, baka sign na tong video na to. Kaya mo pinapanood, ibig sabihin sinasabihan ka na mag-tail tidy ka na. Kumbaga minsan ka lang magkakamotor, pagandahin mo na ng todo, di ba? Ang pangit kasi talaga yung stock na rear fender Kaya kahit sa Z900 natin tinanggal ko yun Para sa akin panira ng forma yung rear fender. Pero again, depende rin sa setup nyo Kasi ako mahilig talaga ako sa sporty look. Pero doon sa mga nakatouring setup, yung mga pang adventure, bagay naman yung may rear fender, syempre. Alright, let's go. Nabutan na pala tayo ng dilim. Hindi ko nakapagpalit ng visor. Pag alam kong gagawin ako, ginagamit ko kasi yung photochromic.
Ito kasi ang gamit natin ngayon, medyo dumidilim paggabi na. Kaya bubukas lang ako ng visor. Yung photochromic kasi, pag maaraw, magda-dark yung lens nun. Tapos paggabi na, clear. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Okay ba yung forma pag naka-tail tidy? And guys, sa mga gusto palang pumasyal ng DC Moto Wolf, ipa-flash ko na lang dito sa screen yung page nila sa Facebook. Para pwede nyo silang i-message, pwede nyo silang i-follow. And pwede nyo rin naman silang i-waze kung di nyo kabisado yung daan. Yung unang punta ko sa nila, winaze ko lang. And guys, kung pala sa mga interesado rin magpakabit ng tail tidy sa ADV 160 nila, ipa-flash ko na lang dito sa screen kung magkano yung tail tidy tsaka labor. And sabi sa akin dun sa DC Moto Wolf, ito na raw yung latest version ng tail tidy. Kasi meron daw yatang naunang version, ibang tatak yata. Pero may mga na-experience daw silang nabalian nung tail tidy. Etong bago daw, itong latest version, matibay na daw. And guys, quick vlogging pala ako ha. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa atin, pero gusto niyo naman yung content natin, baka naman. Baka pwede pa-click ng subscribe button below and pa-like and share the video na rin. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Sa mga wala nang maisip na malagay sa ADV nila, sana nabigyan ko kayo ng idea. So kita-kita sa next video guys. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.